Nandito po sa Central Luzon, mapapansin ninyo sa likuran ko, nag-uumpisa ng magkulimlim ang langit. Ngayon po ay Biyernes pa lang at inaasahan na pagdating ng Sabado ay papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang malaking bagyo at by Sunday ay meron na itong landfall dito sa kalupaan ng Bicol papunta sa Central Luzon. And as we prepare sa pagpasok ng isang malaking bagyo na ito, pinag-uusapan natin ngayon paano na ang Cebu. Mayroong mga nagsasabi ngayon daw ay panahon ng pagsama-sama. Yung ICI chairman, mayroon pang sinasabi na ngayon ang kailangan natin ay pag-ibig. The Bible says there is a season for everything. There is a season for war, a season for peace, a time to be born, a time to die. Pero sa kasalukuyan po ang aking palagay, today is the season for justice. Kailangan natin ay malaman kung magkakaroon ba ng katarungan sa kung ano ang nangyari sa Cebu. For so long, sinasabi ko na noon, nakikipaglaban tayo against vote buying, that this corruption eventually is gonna cost us. And now, nakikita natin kung ano na yung dagok nito sa sambayan ng Pilipino. Although we can blame the politicians, yung mga magnanakaw, we also have played our part in this. Hindi ho sapat na tayo ay naghahalal ng isang presidente na gusto nyo. Kagaya halimbawa, binoto nyo si Rodrigo Duterte o kung sino man binoto nyo yung presidente, pero pagdating sa mga halala ng congressman, ng senador, ang paulit-ulit nyo naman binoboto, ay yung mga namimili ng boto, yung mga corrupt at yung mga walang ibang ginawa sa bayan, kundi magpa-display lang dyan at mamigay ng mga ayuda at pera. Ito ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon, and now we are paying for it. It's so painful to see na yung warning na sinasabi ko about for 13 years now ay nagaganap na sa kasalukuyan. And yung corruption has reached to a level na kakaiba na po ngayon. Bukod sa sila ay sobrang kapal na ng mukha sa kanilang pagnanakaw, hindi na nila kinakahiya yung kanilang kayamanan, hindi nila kinakahiya yung pagtatago nila at pagtatakipan dito sa nagaganap ng mga nakawan sa ating pamahalaan. Well, the critical part of the citizenry, tayong mga botante, ay hindi natin maisasang tabi sa kasalukuyan na yung mga kaganapan na meron tayo. We are to blame partly dito sa nangyari na ito kasi sa experience natin nung natatandaan natin si Gina Lopez nung siya ay in-appoint ni Rodrigo Duterte bilang kalihim ng DNR, nag-upo sa kanya itong mga mayayaman, mga mining firms at ito yung kanyang naging katunggali. At talagang tinutulan nila ang kanyang confirmation. Simply because talagang nilabanan ni Gina Lopez noon itong mga mining firm. Kasi yung mga pagmimina po kasi na yan ay wala naman talaga siyang mabuting idinudulot sa environment. Puro kasiraan po ang nangyayari dyan. At yung iba sinasabi kailangan natin to for development, kailangan daw para umunlad yung mga probinsya, yung Pilipinas. Kailangan natin pasukin itong pagmimina at sirain natin yung ating kalikasan. Ang tanong po dyan ay, para kanino yung kaunlaran na yan? Totoo bang may kaunlarang nangyayari? Sino ang umuunlad? Sa aking palagay, wala pong kaunlarang dinadala yan sa mga probinsya, sa mga bayan kung saan ginagawa ang pagmimina. Ang dala po nito is death and destruction. Yung pong benefit na ibinibigay ng pagmimina versus the cost na pinagbabayaran ng mga tao ay hindi po pantay. Masyado pong mabigat ang cost ng pagmimina na ito para sa mga mamamayan. At ito, kitang-kita natin yung pinagsamang effect ng pagnanakaw sa flood control at yung pagpabor sa mga malalaking minahan ng mga lokal na opisyal, ng national officials, pag-issue ng mga permit para sa mga development nang walang pakundangan at hindi sinasangtabi o kinukonsidera ang kapakanan ng taong bayan, eventually ay pagbabayaran nating lahat.
At ito na nga, and the moment I saw yung mga pictures and videos of dead people, yung mga patay doon sa Cebu, hindi ko po maiwasan na ako ay malungkot at lumuha. Lalo na nakikita ko may mga sanggol, may mga bata na namatay, nalunod. Yung dalawang matanda na nandun lang sa ibabaw ng air conditioning unit, naghihintay ng saklolo. Yung babaeng inililigtas ng kanyang kasama, hindi ko alam kung asawa niya yon. Yung sa ibabaw ng bubong, binibigyan siya ng CPR, pero hindi niya ma-revive yung babae. This human tragedy is just too much, you know, for us to bear. At ang makita natin ito, ang pinagmulan lang nito, ang dahilan nito, kasakiman ng mga nanunungkulan sa lupuyan. Napakasakit po sa kalooban na isipin na ito na ang kinasapitan natin sa kasalukuyan. Masakit man po sa aking kalooban, I'm out of words para i-describe itong mga tao na ito. Kaya kung mamarapatin nyo, ipagpaumanhin nyo ang magiging kataliman ng aking sasabihin sa mga tao na ito. Ang kahayupan ninyo, ang pagkaganid ninyo, ang pagkawalan ninyo ng respeto sa karapatan ng mga mamamayan ng sambayan ng Pilipino. Ang pagka-addict nyo sa pera at kapangyarihan, ito ang pumapatay at pumatay sa maraming mga Pilipino. Constitution says that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga mamamayan. At ang lahat ng otoridad ng pamahalaan ay sa kanila nagmumula. Tao rin ang babawi ng lahat ng kapangyarihan na yan at ng otoridad na yan. Kaya kinakailangan tayo pong lahat ngayon, mag-isip-isip na kayo. Yung katahimikan po natin na yan at pagpayag sa ganitong sistema ng nakawan ay hindi na po ubra at kailangan po itong magwakas. Ikaw at ako, tayo na ang gaganap at gagalaw dito. At sana po kayong lahat, everyone who is watching right now, magsaliksik po tayo sa ating mga puso. And tingnan natin kung nasaan tayo maninindigan sa panahon na ito. There is a season for everything. This is a season to find justice. This is a season to stand up for our rights. This is a season to seek the righteousness of God. Hindi na po tayo pwedeng manahimik ng ganito-ganito lang. Pero sa ating pagsali dito sa labanan na ito, patuloy po tayong magsipagsaliksik, magsipag-aral ng ating mga sarili, sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.